Yeah. Hello! What's going on everyone? Welcome back to my channel. Today, medyo may problema ako. So dito sa second box type ko, dito sa kulay blue, okay na siya. Habang tinetest ko, nagloko yung car stereo. Original pa naman. Alpine head unit. Ayaw gumana ng USB. Nag-error. Kahit anong palit ko ng thumb drive, nag-error pa rin. Ayaw gumana ng CD. Kaya nasalpakan ko na lang siya ng ganito. Pansamantala lang naman. Bluetooth or may nakasalpak na memory card and memory card. Yung nga lang, pag hindi ko pinlog into dito, malolobat to. Kaya lagi siya naka-plug in dyan. Eh since naglolo ko na nga itong USB port, laging nalolobat to. Very problematic na siya. Ayaw ko sana siya palitan pero no choice ako. Kung gusto ko mag-enjoy ng sounds, kailangan ko siyang palitan. Ang problema, kung gusto ko ng Alpine or Pioneer or Sony, kumbaga kung gusto ko ng branded na head unit, gagastos ako, di ba? Kaya nakaisip ako na budget meal na solution. Matanong ko kayo ba nasubukan nyo ng bumili or mag-install ng mga budget meal na car stereo na mabibili online like Shopee, Marketplace, or Lazada? Yun ang susubukan ko ngayon. So nag-order ako sa Shopee. Out of curiosity lang, gaano ba kaganda or gaano kasagwa itong mga budget meal na car stereo na available online? Kagaya nito. Kagaya niyan. Diba? For me, masyado siya mura kasi. Kaya na-curious ako bakit siya mura. So I ordered one and na-receive ko siya kahapon. Kaya samahan nyo akong i-unbox to and samahan nyo akong i-install dito sa kotse ko. Alright? Bale, ito nga pala yung tinutukoy ko. Car MP3 player with port. O ha? With port. Anong port? MOSFET. 60 watts times 4. USB SD MMC. Black LCD display. Alright. So, unbox natin. Dito lang natin i-unbox. Bali, nabili ko siya sa halagang 200 something. Hindi ko na matandaan. Pero less than 300 siya. Which is very affordable. Kaya tignan natin kung sulit pa yung presyo niya or great value for money ba ang makukuha natin. So, out of the box, merong speaker wires, power wires, remote, saka instruction manual. Then this one. The head unit itself. So kung magtataka kayo bakit putol kumpara sa normal head unit, kasi ito walang CD player. Ano lang siya, media player lang talaga siya na may tuner tsaka Bluetooth. So yan yung controls niya. Ang maganda rito, may Bluetooth tapos may mic, built-in mic. Pwede ka sumagot ng telepono pag nakakonekta sa Bluetooth yung phone mo. Pwede ka mag hands-free calling. May USB port, auxiliary, tsaka SD card. Meron din siyang loud. Daig niya pa nga itong unit kong nakasalpak eh. Kasi itong nakasalpak sa akin ngayon, walang loud. Kaya kung ano lang yung bato ng sounds niya, yun na lang yun. Ito yung likod. Pwede rin siyang lagyan ng amplifier. And I believe merong amplifier control sa wire. Ayun, meron. Yung kulay blue. Tapos meron ding instruction dito. So out of the box, mukhang okay naman. So ito yung i-install ko dito sa auto. Basic lang naman ang installation nito. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo para naman sa mga hindi nakakaalam, at least meron kayong guide kung paano mag-install ng mga budget meal car stereo. Alright? Okay, simulan na tayo. Babaklasin ko muna to yung dating nakasalpak. Eh, hindi naman nakasecure to ng husto. Bunutin natin yung mga wires tsaka itong socket. So yun na. Ang medyo mahirap lang dito yung pagpalit nitong. Let's see kung magkasukat to, itong housing na to dito. Para hindi ko na, tingin ko hindi. So tatanggalin ko muna itong housing dito. Tanggal ko na yung head unit. Ito naman ang tatanggalin ko sunod. Yung pinaka-housing niya. Para ito ang ipapalit ko. Okay. So ganyan yan. Tanggalin natin to. Sana kasya para hindi na ako mag-modify. Yes, kasya. Yo. So standard size siya, which is good para less hassle. And then magi-slide in na lang to. Oh ha, kabit na siya. Ganun lang. Next na gagawin, kita mo itong mga tabs na to. I-bend lang yan para dumikit siya dito. Para hindi na mahugot to. Try natin. Kahit kamay lang, kaya. Bend mo lang ganyan. Para hindi siya umusog, hindi siya mahugot. Pag huhugutin mo yung car stereo itself, ito may iwan. Dito rin sa harap. Ay sa ilalim. Yan. Madali lang kamayin to, malambot naman. Ayan. Oh. So dito, pwede pa sa gilid. Para walang galaw talaga. Ayan. Dalawang gilid.
Kita nyo? Oh, secured na to. Ngayon, dito naman tayo sa wiring. Bali sa wiring, make sure na yung constant supply na 12 volts tsaka yung positive is magkahiwalay para mag-function yung internal memory ng stereo kahit na i-off mo yung sasakyan. Dahil pag yung constant ay nilagay mo lang sa accessory, pagpatay mo ng sasakyan, marireset yung stereo mo. And then sa polarity ng speaker wires, importante din. Tsaka yung mga zones ng speakers kung saan lalabas yung sounds is importante din. Left front, right front, rear right, rear left. May color coding naman ditong guide. Kayo na lang maghanap kung saan yung, sabi ko nga, yung right rear, right front, left front. So, bali ito yung speaker wires. Bali, dalawa lang. I mean, 4. Kasi meron akong front tweeters. O meron naman palang instruction dito sa nakasama. So, hindi kayo maliligaw ng landas. May kita nyo yung color coding. Kaya, madali lang. So, tanggalin ko muna tong dating harness niya. Dito muna ako sa speaker wire. Mamaya na sa power. Front left is white. Ito natin. Bali, dito siya. White with black, yun yung negative. Yung solid white, yun yung positive. Yan. Okay, nakaisa na ako. Ganun lang. Sa tandaan nyo, yung color na may stripe na black, yun yung negative. Yung solid, yun yung positive. Kasi pag mali-mali yung polarity ng speakers nyo, hindi buuan tunog. So gawin ko muna ito lahat, pati sa power wires. Alright, natap ko na yung bagong socket. Although ito hindi ko pa finalize dahil kakapain ko pa. Nalito ako kung which one is left or right. Sa rear to, titest ko muna bago ko saraduhan. Tapos yung power lines, kapit ko na rin. Constant, yellow, red, accessory, and then ground, black. Itong blue, pwede sa power antenna or sa power amplifier. Pag on nyo ng stereo, mag-on din yung amplifier or yung power antenna. Wala akong pagkakapitan nito kaya dyan lang siya. Alright, time for testing. Power wire dito sa baba, power socket, and then yung mga speakers dito sa taas. Okay, try natin sa SD card. Yung SD card dito ko nilagay 128 gig. Tingnan natin ito, tatanggapin niya. You know, SD. Pwede? Okay, nakabit na siya and finalize ko na rin yung wiring, kinalikot ko na rin, tinimpla ko na. Unfortunately, wala siyang timplahan na equalizer. Meron lang siyang preset equalizers. Jazz, flat, class, pop. So, rock ang pinili ko dahil yun ang pinakamalapit sa gusto kong tunog. Okay naman yung functionality niya. Actually, buti nga ito, tinanggap niya yung micro SD card na 128 gig. Yung sa kotse ko, tsaka sa iba kong sasakyan, ayaw tanggapin tong 128. Pero dito, tanggap niya naman. Ayan o, ayan napapatugtog niya. Ayan. Diba? O, tugtog na yan. Well, it looks decent naman. With regards to sound quality, you get what you pay for. Kumbaga, 300 peso stereo, huwag kayong mag-expect na Alpine or Sony or Kenwood or Pioneer ang magiging sound quality, no? Ang akin lang kasi, hindi gumagana ng maayos yung stereo ko. Gusto ko may tugtog ako pag nag-drive. Sinubukan ko lang to dahil lang napakamura. Pwede na pagtsagaan. Pero sa mga meticulosong drivers dyan, especially kung meticulous kayo sa sound quality, don't expect too much from this product. So sa mga nagbabalak dyan, try nyo. Hindi naman kayo manghihinahin sa 300 pesos. Might as well try it, di ba? At least I have a properly working head unit sa aking sasakyan. Sasama ko pa rin naman yan. Pag nabenta ko na tong kotse to, kasama yan sa makukuha ng buyer, siya na lang magpaayos. Alright? Kung i-rate ko to, sound quality, nasa
nasa 4/10. Build quality, nasa 4/10 din. Kasi medyo flimsy yung ibang button. So, ang tatagal din naman. So, overall, 4/10 ang rate sa kanya. Based sa price niya. Yun lang ang maganda sa kanya, yung price. So, yan muna ang short video ko for today. Sa lahat ng mga hindi pa nagsasubscribe dyan, please subscribe, like, comment, and share. And sa mga dati ko na subscribers, thank you very much. At nandiyan pa rin kayo lahat. Alright? So, thank you very much for watching. I will see you on the next one.